As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano ba maging panahon? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. araw-araw sasamahan, Araw-araw di ka iiwan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. O Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Come on, sing it! Wala kang katulad, halala kang katulad. Wala kang katulad, halala kang katulad. Wala kang katulad, halala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad, halala Come on, declared, wala kang katulad. Wala Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, halala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, halala Wala kang katulad. Wala kang katulad, halala kang katulad. Wala kang katulad, halala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Once again, we sing. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon,
Ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, Ano mang maging panahon, pagkakataon, O Lord. ano mang pagkakataon, Ano mang maging ano sitwasyon, mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, let's declare this. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Panginoon, sa gitna ng kalungkutan, Ano mang maging panahon, sa gitna ng bagyo, ano mang sa kagipitan, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ikaw at ikaw pa rin. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Ito yung continuation noong isinare ko sa inyo last Sunday. It's all about mindset. Kailangan po na ang utak natin, ang isipan natin, hindi pang sanlibutan kang mag-isip. Kasi nga, ang sabi ng word ni Lord, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, hindi sinabing if anyone is in Christ, he is old creation. New creation ka dapat. Sino dito yung mga nakikristo? So, dapat ang mga nakikristo, bago. Yan po talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, kung ikaw ay nakikristo, lagi kang bago. At lagi kang binabago. Yan po yun. Kaya, yung pong pagbabago, hindi po once a year. Hindi po once a month. Hindi po once a week. Ang pagbabago po, tuloy-tuloy. Ganyan po yung pagbabago. Kaya habang tayo ay tumatagal sa church, pabait ka ng pabait. Papaganda ka ng papaganda. Papapugi ka ng papapugi. Bakit? Yung mga stress sa sanlibutan ito, hindi ka naapektuhan. Sinong masaya? No, kaya itong ginagawa natin, hindi po ito aktibidades ng isang relihiyon, kundi ito po ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, kung ikaw talaga ay nakikristo, hindi pwedeng luma ka. So, I'm so excited to share this kasi itong November, itong December, ay magandang transition sa New Year. So, it is our great preparation for year 2025. Kasi ang bagong taon, para lang sa mga bagong tao. Aanin mo ang bagong taon kung luma ka naman. Eh di, kagaya lang din yun nung matagal. No, sino dito yung excited ka na merong talagang gagawin ang Panginoon sa'yo? So, kailangan, dapat hindi tayo nadadaya ng kaaway. No, kahit na anong sitwasyon at kondisyon, importante yung being mo because your being, it is your nature. Your being is your nature.
Sabi mo sa katabi mo, natural na natural yan. Kaya pagka yung alam mo sa loob mo, tanggap mo talaga na maganda ka, yung labas mo maganda talaga yan. Regardless kung anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, alam mong maganda ka. Alam mong pogi ka. Kahit pa sabihin nila, ang pangit mo, ano pa kailan mo sa akin? Pogi ako. Sa tingin mo lang hindi. At hindi ko kailangan mag-adjust sa tingin mo. Ikaw ang mag-adjust para sa akin. Being is very important. Eh yung iba kasi, ganito. Nasabihan lang na, uy, yung buhok mo kulot. Ang pangit sa'yo. Tapos sabi niya, talaga ba? Makapagpaunat nga. So pag ang tao ang sinusundan mo, malilito ka. Mahihirapan ka, mai-stress ka. Kahit na anong paganda mo, ang tingin nila pangit ka. Pero ang importante yung loob mo, kahit na anong sabihin nila, kahit anong tingin nila, yung being mo, yung nature mo, sigurado ka. Sino dito yung masayang-masaya ka sa pag-uusapan natin ngayon? So kaya nga, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Ang binabago, hindi lang lisensya. Ang binabago, buhay din. Ang purpose ng pagbabago ng lisensya para magamit. Ang lisensyang expired, di nagagamit. So, ganun din ang buhay na expired, hindi rin magamit. Tingnan mo yung katabi mo, renewed ka ba? O expired? So kaya mga kasama, yung mga kinakanta natin, yung mga binabasa natin, hindi lang basta marinig yan at magkakalyo ang puso mo. So kaya hindi ka naandito para patamaan. Naandito ka para magbago. Sino masayang-masaya, magbabago ka. Hindi madali yan kasi may nakasanayan ka na, pero ang importante, nagbabago tayo kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. God wants to change us. Because God wants to use us. Kaya ka babaguhin ng Diyos kasi gagamitin ka ng Diyos. Sino dito yung pagka-isip mo, ang isipan mo corrupted na? Anong ibig sabihin ng corrupted mind? Yung tama ay mali. At yung mali, yun ang tama. Corrupted mind. No, yan po yung pong problema natin sa mundo na ginagalawan natin. Kaya po, nahihirapan ang mga anak ng Diyos na sumunod sa Diyos kasi salungat ka talaga sa mundo. Pero kung alam mo, ang loob mo, ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. So God is talking about your being. God is talking about your nature. Sabi mo sa katabi mo, yung ikaw talaga. Yung nature mo, yung pagkatao mo, kung sino ka talaga, importante yun. Tandaan niyo po, ang ibon, kaya siya lumilipad kasi ibon siya. Wala pong ibon na lumilipad para patunayan niyang ibon siya. May kausap po ba ako? Because the nature of the bird is to fly. Yung isda, wala pong isda na lumalangoy para patunayan, yes, isda ako. O, tingnan nyo, lumalangoy ako. Kasi, walang ganon. Nagiget nyo po ba ang ibig kong sabihin? Kaya, we have nothing to prove. Just show up. Ipakita mo talaga na binago ka talaga. Ang pagbabago, hindi yung pag-attend dito. Ang pagbabago yung paglabas mo. May kausap ba ako? Wala po sinabing, oh, Christian ako kasi naka-t-shirt. Christian ako kasi ako nagcha-church every Sunday. Walang ganun. Ang pagiging Christian, paano ka mag-isip? Paano ka humaharap sa malakas na hamon ng mundo? Do not conform, but be transformed by what? Renewing of your mind.
Tama si Emma. Sipat na sipat si Emma. Tonto ako. By renewing of your mind. So, ang renewing of the mind, kanya-kanya yan. Kung ang lisensya, hindi ka pwedeng magpa-renew sa iba kasi may picture, ganun din ikaw. Kaya ka nagbabago kasi ang being mo tinransform na ni Lord. Because it is our nature. It is our identity. It is who we are. Because mindset is a result of our being. Hello? Yung pag-iisip mo, resulta yung kung ano ka. Kaya dapat, ikaw ay Kristiyanong sigurado. Pero pag ikaw Kristiyanong hindi sigurado, hindi mo rin alam kung anong takbo ng utak mo. Ay, ano ba naman ang church yan? Ganito ang church na yan. Ganito ang church na yan. Wala tayong pakialam sa sinasabi nila. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ka. At hindi tayo magbabago para sa kanila. Sila ang magbabago kasi yun ang gusto ni Lord. So kaya, napakahalaga ng mindset because it determines who you are. It determines what we do. It determines our future. So napakahalaga ng pag-iisip. Sabihin mo sa katabi mo, renewing of the mind. So from carnality to spirituality, from world perspective to God's perspective. Sino may naiintindihan dito ngayon? So kaya kahit ang mundo salungat sa iyo, alam mo kung sino ka, sasalungat ka, kaya mo yon. Because you and God is majority. Hindi mo kailangan ang papuri, hindi mo kailangan ang approval ng tao, kaya medyos tayo. We are not people pleaser, we are God pleaser. Kaya nga pag binabasa natin yung salita ng Diyos, gawin mo yon, ipamuhay mo yon, kahit pagtawanan ka ng mga tao, wala tayong pake. Kasi ang mundo gusto nila kamukha ka nila. Pero si Kristo, ang gusto niya, kamukha ka niya. May nagiget ba? So, ang sistema ng mundo, kahit sa trabaho, kahit sa karir, may mga kanya-kanyang sistema yan, pero hindi yun ang sistema ng Diyos. You need to stand what is right. Because this is God's design for His children. So stop imitating ideals and opinions of the culture around you. Yan yung sinabi ng Romans chapter 12 verse 2, TPT version, the Passion Translation. So ito yung sinasabi niya, tigil-tigilan na natin. Sabi mo, tigil-tigilan na. Yung mga ideals and opinions and cultures around you. Sino dito yung nag-ano ka pa, nag-Halloween party ka pa? Imaginein mo, yung bata, lalagyan ng costume na sungay. Ano ang future niyan? Culture yan. Hindi cool ang mukhang mangkukulam. Pero ang mundong ito, kinukondisyon yung okay yan, maporma yan, kasi kultura lang naman yan. If you are a Christian, you know who you are, you know where to stand. So it is not a religious thing, but it's your conviction. Yung mga pumunta sa sementeryo, naglagay pa ng bulaklak, tanong ko, maaamoy ba nila yan? Show up lang yun. Sana nung buhay ang bait mo. Sana nung may sakit, inalagaan mo. Pakitang tao na lang yan. Di puntahan mo ng hindi traffic. Puntahan mo ng walang tao. Mindset. Mas magiging productive ka. I'm not against napuntahan natin ang mahal natin sa buhay. Pero yung makipagsiksikan ka, hindi mo lang kung saan ka magsi-CR. Iba ang takbo ng utak natin sa takbo ng utak nila. Sino po yung may naiintindihan? So we need to prepare ourselves. Forget about the past and look at your future. Because 2025 is far greater than 2024. It is not number. Kaya
lang kung ano yung mindset mo, yun lang din ang makukuha mo sa 2025. Hello? May kausap ba ako mga kasama? So kaya talagang dapat talaga nagbabago tayo. Pakisabi sa katabi, nagbabago tayo. Because our being is more important than your situation. Than your condition in life. Tingnan nyo mabuti. Pag ako dito nasa baba, ang perspective ko mababa lang. Ito lang yung level na nakikita ko. Ito lang yung nararamdaman ko. Ito lang yung naiisip ko. Pero pag ikaw ang level mo na andito, iba yung magiging level mo. Lalo pag nasa bubong ka na. Saka na lang ko aakyat. What I'm trying to say is, it is who you are, it is your perspective. Kung hindi ka para dyan sa baba, abay tumaas ka. So your situation is not, you are not created for problem. The problem arouses, nakikita natin yan, nakakasalubong natin yan para solve mo. Kaya ang problema, hindi iniiyakan, sinosolve. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang marami ka na yan na. So alam nyo, maraming problema, hindi marunong mag-solve. Kasi araw-araw nadadagdag yan. Para kang estudyanteng repeater. Nag-i-exam na hindi makapasa. Sabihin mo sa katabi mo, pasahan mo na. Sino dito masayang-masaya ka, papasahan mo na yan. No, kahapon nag-uusap kami ng mga young people, nagko-coach ako sa kanila. Tapos, sabi ko sa kanila, alam niyo ba, maraming mga tao, matalino sa academic, pero pagdating sa emosyon, slow sila. Alam niyo yung katabi namin lamesa, sabi, gumanon. Kasi imagine mo, sabi ko, nagmamahal sila, pero hindi nila ginagamitan ng utak, kaya nasasaktan sila. Tandaan nyo, pwede kang magmahal na hindi nasasaktan. May kausap ba ako? Eh, yung iba kasi, talagang ganyan. The more you love, the more you hurt. Mga kasama, pagbabalikan mo ang disenyo ng Diyos, mga kapatid ko, ang nagmamahal, masaya. Walang nagmamahal na nahihirapan. Walang nagmamahal na nagrireklamo. Si Kristo, grabe ang pagmamahal niya. Ibinigay niya ang buhay niya pero walang reklamo. Kaya kung ikaw nagrireklamo, pag nasasaktan ka, hindi yun totoong pagmamahal. Gusto mo lang ng benefits. Sino may nagiget? Sabihin mo sa katabi mo, sacrifice. So, yan yung mga bagay na tinuturo sa atin ng alignment ng kingdom. No, kaya dapat ang isipan natin, the more kang nahihirapan, the more kang nagiging kamukha ni Kristo. Pagka ikaw ay nahihirapan, pag may nanggagalit sa'yo, hindi lumalabas ang demonyo sa pagkatao mo. Kundi ang lumalabas dyan, kamukha ni Kristo. Tingnan mo yung katabi mo, buti na lang. Yan yung mga bagay na dapat maintindihan natin, mga kapatid. No? Ang 2024, tatapusin natin ito ng masaya. Tatapusin natin ito ng malakas. Tatapusin natin na excited tayo na merong matinding mangyayari sa 2025. No, kaya hindi po darating yung 2025 lamang na yun. Kaya lang natin i-prepare yung sarili natin, yung mindset natin, because what you think is what you become. Sino dito yung mga single? Taas ang kamay. 2025, magkakaasawa ka na. Because year 2025, may milagro sa buhay mo. No, yung iba kasi, hindi, ganito na lang talaga ako. Araw-araw may milagro. At ang pinakamatinding milagro, magbago ka. Bakit? Tandaan nyo, hindi po pa cute-cute yan. Alignment po yan. Kasi ang disenyo sa mga single, mag-build ng family. Hindi yung makipag-date. Hindi mag-shoota ba? Marami kasing nag-shoota. Di namin shoota lang. Nakailan shoota ka na? Madami na. Mga kasama, hindi yun yung level natin. We date to marry.
So, kaya, iba yung mindset natin. No, iba yung mindset natin. Ang totoong pogi, ang totoong maganda, piniprepare ang sarili niya. At ang matinding pundasyon ng preparation mo, hindi yung achievements in life. Hindi yung career mo, hindi yung diploma mo, hindi yung trabaho mo. Ang pinaka-the best na foundation, si Lord sa life mo. Kung may Diyos ka talaga, gaganda ka. Kung may Diyos ka talaga, popogi ka talaga. Kaya huwag ka hiwalay sa Diyos, papangit ka. Imagine mo, piling pogi lang yun, pero ang pangit nun. Piling maganda lang yun, pero ang pangit nun. Tandaan niyo po, yung mga nagbibisyo, proud sila. Grabe, pag umusok talagang gumagano'n pa. Grabe. Kung talagang disenyo ng Diyos na ikaw ay umuusok, sana pinanganak kami tambutso. May chimney ka sana dito. Bakit? Talagang ganyan eh. Hindi porke uso ang vape, magbe-vape ka. Hindi pwede. Hindi cool. Pag ikaw ay nasa ospital na. Yung mga yan, nagdudulot ng sakit sa katawan. Hindi na cool pag ikaw ay nasa ospital na naghihingalo ka na. Hindi na cool yun. At ang pinakamasakit, kung ikaw pa nag-share noon. Imagine mo, ikaw pa naging dahilan para masira ang buhay niya. May kausap po ba ako? So kaya ang Christian, hindi mahigpit, may standard lang. Alam niyo ang pinaka-the best na regalo sa inyong mga mahal sa buhay, malusog na katawan. Pagka ikaw ay malusog para sa pamilya mo, isa na yung kayamanan sa inyo because health is wealth. No? Ang pinakamahirap sa lahat, gusto mo sana magwalis, kaya lang. Gusto mo sana magluto, kaya lang. Ang masarap yung maedad ka na pero alive and active ka pa. Hindi ka akayin. So, kailangan yung mindset natin, do not conform. So, kaya, yung kultura ng mundo, wag nating sabayan. Matutunan ninyo, disiplinahin ninyo yung sarili sa mga bagay na masarap. Hindi porke masarap, tama. Hindi porke hindi masarap, mali. May nagiget po ba, mga kapatid? No, sino dito yung may naiintindihan ka na ngayon? So, sabi mo sa katabi mo, get ready. No, kasi yung being mo, importante yun. No, importante yung being mo. Hindi yan kayang, hindi yan naipapalit. Walang kapalit yan. Ako, napaka-special ko because I am fearfully, wonderfully made by God. Special ako. Kung gano'n ko ka-special, gano'n ka rin ka-special. So, anin mo yung palakpak ng tao, anin mo yung permiso ng tao, kung special ka na pala. So, kung special ka, may nakalaan na talaga para sa'yo. May nakalaan na para sa inyo. Si Nico, ganda ng tingin. Sabi niyo, Pastor, eto na, malapit na, Pastor. Malapit na. May nakalaan talaga para sa'yo. Kasi ang disenyo ng Diyos yan eh. Kaya lang, tandaan niyo mga kasama, dapat maunawaan natin na we are a new person. A new person. Dapat malaman mo, if anyone is in Christ, he is a new person. And that person is you. And that person is me. If anyone is in Christ, Lito is a different person. He is a new person. So kaya, hindi mo pwedeng sabihin, wala ka magagawa, ganito na talaga ako. Yes, ako walang magagawa, pero ang Diyos meron. Kasi sinabi ng Biblia ko, kung na kay Kristo ka, magbabago ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi ka magbabago, kasi sinabi na ng Bible ko. May nagiget po ba, mga kasama? So ang standard of our living as a person, tayo po ay kingdom citizen. Sabihin natin, kingdom citizen. So yung being mo, dapat nagsisink in yung mind mo na hindi ako para dito sa sanlibutan.
i-enjoy ko lang ang sanlibutan. Lilipas lang ako sa sanlibutan. Pero ang kasama ko, nakalaan ako para sa walang hanggan. So, if I am a new person, I have a new culture, a new way of thinking. So, new culture, new way of thinking. So, mga kasama, ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon, sa Kanyang kaharian. Next week, be here. Kasi ang pag-uusapan natin, maganda rin. Sabi mo sa katabi mo, pampa-asenso. Sino dito yung gusto mong ikaw ay sumagana sa buhay? Na hindi galing sa sanlibutan, kundi galing sa Panginoon. Tandaan niyo po, lahat ng bagay sa sanlibutan, temporary. Pero ang patungkol sa Panginoon, permanent. So always remember, in order for you to have a kingdom mindset, you must be reminded that you are a new person. Bago na talaga ako. No, dati po, ang pantalon ko, yung ambel, maong po yun, tapos ang bulsa ko, naka-low waist po yan. Tapos naka-t-shirt po ako ng puti, tapos magja-jacket lang. Ayos na yun. Yun po yung forma ko dati. Ganun po yung formahan. At doon po tumingin sa akin, doon ko lang, very first time nakita ko na tiningnan ako nung babaeng naging asawa ko. Tingin-tingin siya sa akin. Simula doon sa may taas hanggang baba, nakatingin siya sa akin. Na-starstruck siya. Pero dahilan sa ang mundo nagbabago, pati forma ko ngayon nagbago. Kasi hindi po dahilan sa suot mo, dahilan dito sa loob mo. Kaya po, wala sa damit yung value mo as a person. Dapat nga magpasalamat ang damit kasi sinuot mo. Hindi ako pumogi dahil sa polo na to. Kasi pogi na talaga ako. Eh yung iba kasi nagpapaganda talaga, nagpapapogi sila kasi tingin nila pangit sila. You are a new person. You are fearfully, wonderfully made by God and you are the best. Araw-araw, kausapin mo sarili mo, pogi mo talaga. Ang ganda mo talaga. Imagine mo, pati ikaw, hindi mo mapaniwala sa sarili mo. What I'm talking about is being. Kaya ka maganda, kaya ka pogi because of the presence of God inside. Dati wala tayong kagandahan na natatangi, kapugian natatangi. Buti na lang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya binago niya talaga ako. No, binago niya. Ang pagbabago, mga kasama, dapat nararanasan at nakikita na sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. For who has known the mind of the Lord, so as to instruct him. But we have the mind of Christ. Yan po yung sinasabi ng Bible natin na pinag-uusapan natin dito. We have the mind of Christ. So dapat ang utak mo, ang pinoprocess niyan tagumpay. Hindi ang pinoprocess niyang kabiguan. Sino may naiintindihan ka dito? Ang pinoprocess niyan, yung iyong sarili sa loob mo, yung mga pangako ng Panginoon, yung mga salita ng Panginoon, yun ang pinaprocess niya. No, sabi po ng Joshua chapter 1, verse 8, no? Yan po yung sinabi ng verse sa Joshua chapter 1, verse 8. Excited po ako na i-share to sa inyo. Sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and so ang iisipin pala sa gabi at sa araw at sa gabi, hindi si Christ. Ang minemeditate pala, word ni Lord. Hindi si Christ. Ang minemeditate pala, hindi problema, word ni Lord. So mga kasama, tingnan mo kung anong laman ng utak mo ngayon. Pakikalkal mo nga. Meron ka ba niyan? Yung iba kasi nakatingin sa akin, sabi na iba, ang pogi niya.
Kaya lang ang liit. Yung iba naman ganito, kunyari nagsusulat, ano kaya ang ulam mamaya? Ay, yung iba naman, yung kanyang asawang iniwan. Yung kanyang anak na iniwan. Sana kasama ko dito, anak ko. Sana asawa ko, kasama ko dito. Kasi para sa kanya to. So, mga kasama, napakahalaga na mayroon kang kaisipan na kagaya ng kay Kristo. At ang kaisipan na kagaya ng kay Kristo, selfless. Ang kaisipan na kagaya ng kay Kristo, kahit ayaw ko, basta gusto ng Ama, yun ang gagawin ko. Obedient. No, yun po yung mind of Christ na dapat na de-develop sa atin because we are a new person. Pakisabi sa katabi, new person. No, tingnan nyo, Romans chapter 5 verse 8 says, those who live according to the flesh have their mindset. Sabi niya nga mindset. Mindset. So, sabi niya, those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desire. So kaya makikita mo talaga ang isang totoong Kristiyano sa takbo ng utak niya. Kasi kung ano ang takbo ng utak niya, yun ang masasabi niya. At kung ano ang masasabi niya, yun ang magagawa niya. At pag yun ang nagagawa niya, yun ang magiging habit niya. At pag magiging habit na niya yun, yun na ang shaping ng kanyang destiny. Kaya maraming mga Kristiyano talaga, nag-church lang, pero hindi nag-a-apply ng word ni Lord. Pero buti na lang wala sila dito. Sabihin mo sa katabi, buti na lang, nandito ako. So dapat yung mindset natin, it is not according to the flesh. Hindi yung pagkain, hindi yung damit, hindi yung takbo ng mundo. Tandaan nyo, malulungkot kayo. Pero kung gusto nyo maging masaya ang buhay nyo, sumunod lang tayo kay Lord. Yung isip natin, ang isipin natin, sa 2024, magkakaasawa ka. Kung single ka, ha? Magkakaasawa na ako. Sa 2025, magkakaasawa na ako. Sa 2025, wala na akong utang. Sa 2025, hindi na ako mangungutang. Sa 2025, basta alo kong susundin si Lord. Itotodo ko na kay Lord sa 2025. Eh marami kasi mga tao talaga, yung 2025, may plano silang gamitin din ng kagaya ng 2024. Sayang lang. Eh yung 2024 mo nga, kagaya lang ng 2023. Yung 2023 mo, kagaya lang ng 2022. Yung 2022 mo, kagaya lang din ng 2021. Yung 2021, kagaya lang ng 2020. So what is the difference? So my point is that you need to change the way you think. Sino na-excite ka ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, pakipihit ang utak. Mag-isip ka ng mga ideas, mag-isip ka ng mga concept because the greatest value of wealth is not money. The greatest value of wealth is wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, hindi puro pera ang nasa isip. Dapat ang ipanalangin mo, paano ka magiging marunong? Kasi kung hindi ka marunong, kahit madami, mauubos. Hello? May kausap ba ako? Sino dito nagkaroon ka ng maraming pera? Pero ubos din agad. Dami pera, ngayon lang. Tapos ubos lang. Alam nyo ba may wisdom? Kahit kokonti yan, dadami yan kasi may wisdom ka. Eh yung iba kasing walang ka-wisdom, madami ng pera, ang iniisip niya, kulang pa to. Kasi mga iniisip niya, hindi paano magnegosyo, iniisip niya paano gumastos. Tingnan mo ang Facebook niya, ang daming mine. Tapos madaming dumarating na parcel. Di bali kung maraming dumarating rin na pera, baka mas marami ang parcel kaysa pera. Change the way you think. Sino may nagiget? Sabi mo sa katabi mo, maraming tumatawag. Maraming kumakatok. Para sa parcel. Ay, nako. Kaya nga hindi umaasenso ang minemeditate yung mamamain.
Meditate the Word of God day and night so that you may be careful to do everything written in it, and then you will become prosperous and successful. Kaya binigyan ka na ng tip paano ka magiging prosperous, magiging successful. Word lang ni Lord. Hindi kung sino mauutangan. Sa kaya pwedeng mag-loan ngayon? Sino kaya pwedeng ma-chat? Kaya sa cell group walang utangan. Kasi pag nangungutang ka, yung pananampalataya mo hindi na-activate. Yung pananampalataya mo minamadali si Lord. God is not on a hurry, but He is always on time. Huwag mong ipamuhay ang kahirapan sa ngayon. Ang ipamuhay mo yung kasaganaan para sa future. So ngayon pa lang, magiging successful ka na through the Word of God. Sabihin mo sa katabi mo, isaksak sa utak. Hindi kung saan bansa mag-a-abroad. Hindi kung saan magtatrabaho. Hindi kung saan magninegosyo. Hindi kung sino majojowa. Ang i-meditate mo, Word ni Lord. Sino dito magpa-practice ka niya ngayon? No, kagaya ng ganito, i-meditate nyo to. Yung Deuteronomy 8:18. Sabi ng Deuteronomy 8:18, ito i-meditate nyo. But remember the Lord your God. Yung your na to, gawin mo pangalan mo. Sabihin mo sa katabi mo, remember the Lord your God, Lito. Bakit mo alalahanin ng Diyos? Huwag yung utang, huwag yung pagkain, huwag yung sitwasyon, alalahanin mo raw si Lord. Bakit? Minameditate natin yung kanyang word. Bakit? Para maging prosperous tayo and successful. Sino itong Lord na to? Remember the Lord your God, for it is He who gives me and gives you the ability to produce wealth. Bibigyan ka ni Lord ng abilidad. Tingnan mo yung katabi mo. Abilidad. Sino excited sa abilidad? So kaya mga kasama, ang iisipin natin, yung mga bagay na pinangako ng Panginoon, bibigyan ka ng abilidad. Ito ang pinakamahirap sa lahat pag ikaw naging tamad. Tandaan mo, tamad na nga ang katawan, ang utak pa ayaw pa mag-isip. Kung tamad ka sa physical, dapat ang utak mo sipagan mo. Tinan mo yung katabi mo, abilidad. Yung bang yung kaya mo magbenta ng rep sa Alaska. Yung ganong matitinding ability, dapat lumalabas sa iyo yan kasi anak ka ni Lord. Punong-puno ang utak mo ng idea, mas matindi pa yan sa computer. Kaya lang hindi mo ginagamit mag-isip. Tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo, buti na lang. Mag-iisip tayo. Now, tingnan nyo mabuti. In Romans chapter 8, verse 6. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Verse 7. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, or it can do so. So yung pala yun, kapag ka ang utak mo hindi nagpapasakop sa Diyos, pati katawan mo hindi magpapasakop. Because what we think is what we become. No, kaya excited ako na ipagawa natin itong lugar na to kasi pagka nagawa na yan, ang upuan natin nasa gilid lahat, tapos ang stand na to, itong ating stage sa gitna. Kaya pag kinakausap ko kayo, gaganon ako sa inyo. Yung utak mo dapat, pinagagana mo ahead sa edad mo. Ang pinakamahirap sa lahat, yung edad mo ngayon, ang isip mo nandoon. Dapat advance. Sabihin mo sa katabi mo, picture of your future. Sino dito excited ka sa may picture ka ng future mo? No, future wife, future husband, future family, future car, future house, future destination ng family mo. Grabe, mag-a-abroad kayo, hindi para magtrabaho, mamamasyal lang kayo. Bakit? May ginagawa si Lord. Ang problema, pag ang utak mo, anong magagawa ko, ganito talaga ako.
Mahirap lang ako. Hindi ba ako nag-aral ba? Hindi ako nag-aral. Tandaan nyo, wala sa pag-aaral ang tagumpay. Nasa utak. Pag may wisdom ka, aasenso ka. At ang wisdom na yan galing kay Lord. Kaya kung ikaw na kay Kristo, bago ka na nilalang, sabi mo sa katabi mo, new person. No, ito lagi, isipin mo, new person ka, new person ka, new person ka, new person ka. Yung problema ko ngayon, hindi ko nadadalhin yan bukas. Because I am a new person. Kasi tandaan nyo, basta nagtuloy-tuloy ka, ang problema, susolusyonan na lang ng Diyos yan. Marirealize mo, tapos na yung problem mo. Lahat ng bagay sa mundong ito, temporary. Walang permanent. Utak mo lang. No, utak mo lang talaga. Ang pinakamahirap pag ang utak mo naka-stuck sa nakaraan. Ayaw mo na mag-isip patungkol sa future. Sabihin mo sa katabi mo, new person. Second thing is new identity. No, new identity. Hindi ka lang new person, meron ka ring new identity. Anong ibig sabihin ng new identity? Hindi ka na curse, ikaw ay blessed. That is your new identity. You are not cursed, you are blessed. Kaya tapos na ang kahirapan sa buhay mo kasi pinagpala ka. New identity. Meron tayong nanay at tatay. Yes, thank you sa kanila. Kasi pinanganak tayong ganito. Thankful tayo sa parents natin. Tama? Pero ang identity natin, hindi yung parents natin. Ang identity natin si Christ. Thank God for our parents. Pero ang dugong nananalaytay sa akin, hindi lang galing sa parents ko, dugo ni Kristo. Kaya ang dugo ko maharlika. Kaya hindi ako hampas lupa, ako ay pinagpala. New identity. Kaya lang yung iba kasi pagka walang birthday na handa sa birthday, parang kawawa tayo. Kasi walang birthday walang handa sa birthday. Tsaka pagka Pasko, walang bago, kawawa din. Hindi ho ganun. Kahit wala kang bago, kahit wala kang handa sa birthday mo, ang birthday. Hindi ka kawawa, pinagpala ka. Hindi porke wala ka ngayon, bukas wala ka rin. So, ang problema lang yung iba kasi talaga sa birthday, lechon, inuutang pa. Eat now, pay later. Bakit? Para lang makapagyabang. Tandaan mo, kung hindi mo level, huwag mo yakapin. Pag hindi mo level, huwag mo akyatan. Kesa naman magdusa ka na nahihirapan. So, yun yung gusto kong makita ninyo ng mindset na di baling mag-birthday ng simple, pero may magandang future. I encourage sa mga magulang na nandito, wag muna kayong maganda sa birthday. Ipunin nyo po yun, ilagay nyo sa bangko. Pag maedad na yan, maraming pera yan. Kesa naman ang bongga-bongga ng birthday, nung nagka-college na siya, nung nag-aaral na siya, nung malaki na siya, wala ka na maibigay. Yung 10,000, yung 20,000 na yun, ilagay mo sa bangko. Ipangalan mo sa anak mo na hindi mo kayang withdrawin. Ilang birthday yung dadaan? Hanggang 18 niya, hanggang 21 niya. Kung meron yung, naku, maniwala kayo, baka kung merong 300,000, makakaipon ka. Pati yung mga pamasko niya, huwag niyong gastusin. Huwag niyong utangin na hindi nababayaran. Yung para sa kanya-kanya. Imagine mo, birthday niya, tayo masaya. Birthday niya, pinakain mo yung mga bisita. Hindi masama magpakain kung malakas ang cash flow mo. Pero kung hindi mo level, huwag mo angatan. I-increase mo yung value mo, i-increase mo yung, tandaan niyo po, yung perang hawak mo ngayon, yan lang din ang laman ng utak mo. The money that you have in your pocket is just a wisdom that you have in your mind. Kaya, pag kinapa mo ngayon ang iyong bulsa, kapain mo rin ang utak mo, confirm. Pag walang laman ang bulsa, wala rin laman ang utak. Nagiget niyo po ba? Because the greatest value of wealth is not money, but wisdom. Sino dito excited ka? Kahit walang pera, magkakaroon. Pero hindi ka mangungutang. Mag-generate ka na income. Maniwala kayo, madaming mga ideas. Sabi mo sa katabi, madaming ideas.
Because you have a new identity. Imagine mo, si Kristo namatay, tinalikuran ng Ama yung kaisa-isang anak para tayong makasalanan niya. Yakapin niya, maging kamukha niya. Kaya ikaw ngayon sa harapan ng Diyos, ikaw ng kanyang anak, kaisang-isang anak na sinisinta. It is all about Jesus. Kaya nga, pag humarap tayo sa God the Father, ang makikita sa atin si Kristo. Kaya pakisabi sa katabi, new identity. New identity. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na dapat magpanggap. No, kasi maraming mga tao talaga nagpapanggap para lang tanggapin sila. O nagpapanggap na mayaman. Kahit hindi naman, may mga manifestation of wealth na hindi naman wealthy. No, pa-picture-picture, sa saan lugar, wala namang future. iPhone, wala namang ipon. So mag-ipon muna bago mag-iPhone. Hindi ko sinasabing wag, hindi ko sinasabing masama, pero pag hindi mo level, wag mo na kayanin ngayon. Mga anak naman, wag naman kayong masyado yung pinipiga ang magulang. Dinadaan ninyo sa emotional blackmail. Yung pangapasimangot, padabog-dabog, maibigay lang ang gusto nyo, wag naman ganun. Natutorture ang inyong mga parents. Nagiget ba? Nagiget? Pag may gusto, talaga namang ang mukha, nagsasad face. Tapos walang ganang kumain, parang lagi nalalambot, parang lagi may sakit. Mga kasama, bata pa lang, pwede ka nang kumita. Pag may hinihingi ang anak ninyo, huwag niyong ibigay. Turuan niyong mag-generate ng income. Kasi tandaan niyo yan, lalaki yan, mag-aasawa yan. Pag lumaki yan, mag-asawa yan, bawat kailangan niya, ganun lang ang mukha niyan. Pero hindi marunong mag-isip paano kumita. Identity is the most important thing in life. Hayaan natin sila mag-mature, hayaan natin sila mag-develop. Because they are a new person, new identity. Sabihin mo sa katabi mo, yung dating pangit, ngayon maganda na. New identity, amen? Yung dating mahirap, ngayon mayaman na. Receive in your spirit kasi namatay si Kristo, hindi para ituloy mo ang hirap mo. Simula na ang pag-asenso ng buhay mo ngayon. Nung isang linggo, nung nakarang linggo, pinagsisimula ko na kayo. Kung hindi ka pa nagsisimula, yari ka na. Yung iba may nangyayari na. Yung sa'yo, wala pa rin. Kasi nasa pagsunod. It is a matter of obedience. No, wag niyo sasabihin, hindi pa ako ready. Ang magdidetermine ng ready ka o hindi, hindi ikaw, ako. Because I am your pastor. Hello? Ang magdidetermine ng okay ka o hindi, hindi ikaw. Yung pastor mo. Kaya pag humarap ka kay pastor, pastor, mo nga, okay ba ako? Kasi marami ako tinanong, kumusta ka? Okay po ako. Mga kasama, importante, may bago kang identity. At ang identity mo, hindi ka nakawawa, ikaw ay pinagpala ngayon. You are a royal priest. Pakisabi sa katabi, royal priest. Anong ibig sabihin ng royal priest? Ang royal priest, pari na hari. Imagine mo, ano yung ginagawa ng pari? Nagsaserve siya sa temple. Sino yung hari? Sila yung mga nangunguna, namumuno. Sila yung mga pinagpapala. Sila yung mayayaman. Excited ako na ikaw nagsaserve kay Lord pero mayaman ka. Yung hindi, ang sipag-sipag na sa leader, tapos wala kang pang libre sa iyong disciple. Ngayon, iba na yon. Sabi mo sa katabi, ngayon, iba na yon. Leader ka ngayon na pinagpala. No, leader ka ngayon na mapera. Hindi ka na nangungutang ngayon, mamimigay ka na. Ay, wala talaga akong kausap dito. Wala akong kausap. Talaga yung utak ng iba nandun pa rin. Tandaan niyo po, kahit wala pang laban ng pera mo, ang utak mo marami na. Nagiget niyo po ba, mga kasama? Yung iba kasi, pag pinag-usapan ng, alam mo, magkakapera, kakapay na agad ang bulsa. Titingnan talaga yung sarili niya, parang hindi ko kaya. Maniwala kayo, meron kanyang new identity. Ibinigay ni Kristo lahat para sa atin, para sumagana ka, para ang buhay mo, hindi na maging kagaya ng dati. Kaya walang kahirap-hirap. Pakisabi sa katabi, walang kahirap-hirap. Basta may Panginoon sa buhay. New identity. Meron tayong bagong karakter, meron tayong bagong habits.
No, meron tayong new character, meron tayong new habits. Sabihin mo sa katabi mo, bagong character. Ano yung character natin? Kagaya ni Kristo, life loser. Si Kristo, life loser siya. No, soul winner, disciple maker, and si Jesus, obedient siya hanggang sa kamatayan. So, ito yung identity natin na kay Kristo. Life loser, soul winner, disciple maker, and obedient unto death. So, ang mga anak ng Diyos, masunurin talaga. Walang anak ng Diyos na masuwayin. Ang anak ng Diyos masunurin kahit ayaw mo, basta gusto ni Lord, doon tayo. Sino po yung excited ka dito na yun yung identity natin? Yung Christ-like character na meron tayo. No? Life loser, soul winner, disciple maker, and obedient unto death. Sabihin mo sa katabi mo hanggang sa kamatayan. No, sabihin mo susunod tayo. No, kaya ang buhay natin para sa Panginoon talaga. So that is all about the character. That is all about the Christ character in our life. No, yung identity natin. Sabay-sabay nga tayo. Life loser, soul winner, disciple maker, and obedient unto death. No, yan po yung yan po yung identity natin. Kagaya ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, kagaya ni Kristo. No, yan po yung natin. Yan po yung gagawin natin. And last and final, new authority. No, we are a new person. Meron tayong new identity. Meron tayong new authority. Ang authority natin, mga kasama sa buhay, na sinusunod, walang iba kundi ang Diyos. The highest and supreme authority over our lives is the authority of God. No, kahit na anong sabihin sa atin ng mga tao, kahit na yan ay tao na mayroong posisyon, ang tandaan natin mabuti, ang susundin natin kung anong sinasabi ng Panginoon. The final authority of God in my life is not my parents. The final authority of God in my life is God. Ang maganda, sa buong pamilya, tandaan nyo, hindi lahat porke sama-samang pamilya, tama. Magiging tama lang ang pamilya pag si nanay, si tatay sumusunod kay Lord. Sundin ninyo mga anak yan. Pero kung labag sa Diyos ang pinagagawa ng inyong magulang, manindigan kayo sa tama na mayroong pag-ibig. Do it everything in love. No, fight for your relationship to God. Pero kung tama ang sinusunod ng parents mo, yung pastor mo, sinusunod ng parents mo, yung word ni Lord, sundin mo sila. Pero kung yung word ni Lord, nilalabag nila, hindi porke buo ang pamilya, tama. Pwedeng sama-sama na mali kung hindi ang Diyos ang sentro. Tandaan nyo, ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Ang totoong proteksyon ng ating mga anak, tandaan nyo po, sila po ay sumusunod sa Diyos. Kahit hindi mo sila bantayan. Kasi ang mga bata, hindi ho lagi nyo kasama yan. Nagpapalusot talaga yan. Sabihin mo sa katabi mo, ang seguridad natin, yung authority ni Lord. Pag na-recognize nila yung authority ni Lord, kasi yung mga bata ngayon, matinding magtago. Tama ba? Matinding magtago yung mga bata ngayon. Tsaka yung lingwahe nila, hindi na natin halos maintindihan ngayon. Marami ngayon mga parang judge mo na lang. Pero lagi niyong tatandaan, pag na-recognize ng mga anak natin, na-recognize ng mga apo natin, yung authority na galing kay Lord, naniniwala ako maganda ang henerasyon natin. Kaya hindi ko kontrahin ang salita ng Diyos. Hindi ko kontrahin ang church. Mga kasama, pag kinukontra mo ang church, patungkol dito sa pinagagawa ni Lord, sa iyong anak, maniwala ka, mahirapan ka pagpalaki niyan. Mahirapan tayong magpalaki niyan. Kaya ang authority natin over our lives is the authority of God. No, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun din ang gagawin natin. Tandaan natin yung sinabi, Romans chapter 8, verse 8, starting from verse 8. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. No, marami pong morally right, but spiritually wrong. Ulitin ko ulit, maraming mga tao morally right, but spiritually wrong. Ano yung morally right? Tanggap ng mundo na ganito tayo. Tanggap ng mundo na minsan kasi akala nila na si Lord kontra sa pamilya nila. Hindi ho ganun.
Ang pamilya natin susunod kay Lord. Hindi ko kontrahin ng pamilya si Lord. Ang buong pamilya natin susunod kay Lord. Kaya si nanay, si tatay dapat susunod kay Lord. We are not living according to the flesh, but according to the realm of spirit. So you need to be spiritual. Sabi mo sa katabi, spiritual. Hindi ka lang moral. Spiritual ka rin kasi pwedeng morally. Ano ibig sabihin ng moral? Tanggap ng mga tao. Punta po kayo dito next week. Pag-uusapan natin, God's economy. Excited po ba ka dyan sa God's economy? Yung ekonomiya ng Diyos, yan ang pag-uusapan natin. Iba sa ekonomiya ng mundo. So, the economy of the kingdom is different from the economy of the world. Kaya, yung authority natin, hindi galing sa authority ng mundo. Ang authority natin galing sa authority ni Lord. Hindi ka kasi pwedeng kumuha ng benefits, hindi ka pwedeng kumuha ng iyong commission kung hindi ka naman nagpa-function. Hello? Yan, pag-uusapan natin next week. Sabi mo sa katabi, next week, be here. No, punta ka dito, sabi mo, agahan natin, next week. So, authority. So, bakit? Para ang pamilya, ang sentro si Lord. No, ang pinakamasarap sa lahat, sa mga single ngayon, hanapin niyo yung maka-Diyos. Hanapin niyo yung maka-Diyos. Itsura na lang aayusin niyo dyan. Itsura na lang, no? Kasi ang ugali niya, madali na masunod yan eh. Pagka maka-Diyos, madali na yan. Itsura na lang, 1% na lang talaga itsura. Pero yung 99, na totoo ha, yung totoo. Gamitan nyo ng discernment. Pag 99.9, obedience sa Lord, naku, ano na yan? Pwede na kayong ganun-ganun yan. Pero, 1% na lang itsura niya. Madali na itsura. Madali na yan. Tsaka yung amoy, madali na rin yan. Huwag nyo masyadong pagtititingnan yun kasi mga raw material yung mga yan. Diba, tingnan nyo yung potential. Counting ano lang to. O, tsaka yung, yung hininga. Huwag nyo masyadong maging ano yan. Toothbrush lang yan. Toothbrush lang yan. Those who are in the realm of flesh cannot please God. Romans chapter 8 verse 9, you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. So, mga kasama, I just want to remind you, we as an individual, we as a family, dapat talaga si Lord ang sentro. No, wag nating kontrahin kung ano sinasabi ng Panginoon, wag nating sundin kung ano sinasabi ng mundo. No, kaya talaga maraming nagugulo, nahihirapan dahil dito sa mga bagay na to. Wag niyong pakikinggan yung mga walang Diyos. Para lang silang masaya pero hindi talaga totoong masaya. Para lang silang secure pero hindi talaga secure. Huwag niyong gagayahin na parang nagseselos o naiinggit pa tayo sa kanila, buti pa sila. Hindi ganon. Mga kasama, ang merong Panginoon, pinagpala sa lahat. No, verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Romans 8:16. Mga kapatid, ito yung bagay sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng mindset. Always remember that you are a new person, you have a new identity, and third thing, you have a new authority. Ang authority natin, galing kay Lord. Kaya pwede natin i-command yung mga bagay na to, palapit sa atin ang mga blessing ni Lord. Kaya kapag ang mindset mo, ikaw ay pinagpala, ang mindset mo, ikaw ay anak ng Diyos, ang mindset mo, ikaw ay mayaman, maniwala ka, magpa-follow na lang yan, susunod na lang yan sa'yo. So kaya mga kasama, napaka-importante ng iyong mindset. Because what you think is what you become. Hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. Kaya ka makakapagbigay kasi alam mo na yan ay binigay lang din sa iyo ng Panginoon. Wala tayong pagmamay-ari. Lahat yan pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, sa verse 11, as a conclusion, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give you life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So itong word na ito, napaka-powerful. Because Jesus raised from the dead will also give you life.
What kind of life? It is not a struggle life, but it is a blessed life. Yung buhay na yan, binibigay sa'yo ng Panginoon. Have that kind of mindset. John chapter 10, verse 10. What kind of life that God gave us, that Jesus Christ gives us? John chapter 10, verse 10. No, kung meron po tayong NLT version or the Message, sabi diyan, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. The enemy is powerless. Ang purpose ng enemy, wala yang effect sa life natin. Because there is no weapon forms against us shall prosper. Because of what Christ did for us on the cross. So, Christ's purpose is this. Christ's purpose is to give us a rich and satisfying life. Yan yung purpose ni Jesus. Para ikaw ay yumaman. Rich and satisfying life. Sabi mo sa katabi mo, rich and satisfying. So this is all about Christ did for me. Kaya walang anak ng Diyos sa mahirap. Magpakaanak ka lang talaga. Magpakatotoo ka lang talaga. I-meditate mo lang yung kanyang word. Mag-stay ka lang sa kanyang presence. Lagi ka lang kung nasaan ang presensya, dapat na andun ka. Huwag mong ipagpapalit ng Panginoon kahit na anong bagay sa mundong ito na mahalaga. Mas mahalaga pa rin ang Diyos natin. Have that kind of passion. Have that kind of love for God. So today, sino dito excited ka na simula ngayong araw na to? Yung sinabi ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon, magiging beneficiary ka. Tandaan nyo mabuti, we are commissioned by God in the Great Commission. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey, teaching them to observe everything I have commanded you. And I am with you always to the very end of the age. We as a children of God, we are commissioned. Sabihin mo sa katabi mo, we are commissioned. We are sent. No, commission tayo, it means we are sent. We are sent. Isinugo tayo. Tandaan nyo, pag nag-perform ka according to God's purpose, lahat ng isinugo may komisyon. Do you want to receive your commission before God? Kaya hindi mo na kinakailangan pahirapan ang iyong sarili. I-claim mo lang ang iyong commission. Always remember what I've said last week. The Word of God is a legal document. The Word of God is a constitution. And the Word of God is receipt. Today, get your receipt. Get your check. The Word said, you are rich. Hold on to that. Believe in. Trust in. Hang on. You are rich. You are rich. Receive in your spirit your receipt. It is in the realm of the spirit. Because those who are in the realm of the flesh, they cannot please God. But if you are in the realm of the Spirit today, you can please God. You can please God. Hebrew chapter 11, verse 6. If it is without faith, it is impossible to please God. Please God according to your faith today. Lord, I receive yung utang ko, mababayaran ko na to. Lord, I receive, makakapag-open na ako ng account sa bangko. Just receive that because money gathered little by little, it will grow. So, yan yung mga portion ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kasama, have that kind of mindset. Have that kind of kingdom mindset. You are rich. And you will satisfied. Tandaan nyo, huwag ka masatisfied na wala kang pera. Hindi yan ang disenyo sa'yo ng Diyos. I am not a gospel prosperity pastor, but I am just living according to the Word of God. Because my God said,
it will accomplish. When God said it will accomplish. When God said it will be done. So be it unto me, Lord, according to your word. According to your word. So today, in the presence of God, I know that God is here. Make your big shift ngayon. Meron kang matinding shift ngayon. Simula dyan, papunta rito. Anak, paabot na yan. Sino excited? Yung 2025 mo, nandito ka na. Make your big shift. You must reach your next level. Hindi ka kagaya ng dati. Iba ka na ngayon. Saan magsisimula yan? Sa mindset. Because what you think is what you become. Regardless of what you feel. Regardless of what people say around us. What matters most to us is the Word of God. Because the Word of God is final authority over my life. Walang magagawa ang kaaway sa buhay ko kahit na anong gawin sa akin. So today, in your spirit, abutin natin yung next level mo. Tapos na ang paghihirap sa buhay mo. It is your moment. It is your moment. Tapos na rin ang hawak ng kaaway sa buhay mo. Kung meron kang pangit na nakaraan, tapos na yun. May nagawa kang mali, tapos na yun. Wala na tayong magagawa sa nakaraan. Huwag mo nang ituloy ngayon. Tapos na yan sa future. Because you are not shaped or determined by your past. Ang future mo nasa pangako ng Panginoon. So pwede bang tumayo tayong lahat? Hindi ka nag-iisa. You are a carrier of generation. You are a carrier of generation. Magkakaasawa ka, magkakaanak ka. Magbe-build ka ng family. Yung magiging anak mo o yung mga anak mo ngayon, yung mga magiging apo mo ngayon, tandaan nyo, magiging makadiyos sila. At hindi lang sila magiging makadiyos. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, mangyayari sa kanila. You will become rich. And if you are righteous people, Proverbs 13:22, the righteous people leaves inheritance to their children's children. Magpapamana kayo na hindi ng utang. Magpapamana kayo ng mga ari-arian. Magpapamana kayo ng mga lupa. Magpapamana kayo ng mga bank account. That is your portion. Because this is my Bible says so. Lord, so be it unto us according to your word. Yung pamilya mo magiging masaya. Magiging satisfied kayo. Kung may mga bagay na hindi ka satisfied before, today, pwede ka na masatisfied. Huwag kang papayag na hindi ka satisfied ngayon. Huwag kang papayag na hindi ka rich ngayon. Because that is who we are. That is who we are. Napakalinaw ng John chapter 10, verse 10. Why Jesus came here is for you to become rich and satisfied. So mga kasama, ang tunay na kayamanan, hindi lang pera. Ang tunay na kayamanan ay ang Diyos sa buhay natin. Wisdom. Ang tunay na kayamanan, relasyon. Pero sa lahat ng yon, ang sentro, walang iba kundi si Lord. Ang buhay natin, ang pamilya natin, ang sentro si Lord. Siya lang talaga maghahari sa buhay natin. Just raise up your hands and begin to worship Him. Rain came when my house was built on you. Open up your heart to God. I'm safe with you. I'm gonna You are not marked by your past. Wala nang magagawa sa iyo ang iyong nakaraan. My house was built on Starting today, receive in your spirit. Receive in your spirit. I'm safe with you. It is only God. I'm gonna make it
was built on you. 'Cause I'm saved. I'm saved with you. I'm gonna make it true. 'Cause rain Decide it. Rain This is your portion. wind. This is your portion. My house was built on you. 'Cause I am saved. I'm saved with you. I'm gonna make it. 'Cause rain came wind blew. My house was built on you. I am saved. I'm saved with you. I'm gonna make it through. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yeah, I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing. 'Cause I'm standing strong on you. 'Cause I'm gonna make it. Yeah, I'm gonna make it You can make it through. It's my house. My house was built Your on life, you. your life, your life. Christ is my firm foundation. Jesus. The rock on which I stand when everything around me shaking. And I never been more glad that I put my faith in Jesus. Yes, God. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So I would even now He won't. Oh no, He won't. 'Cause He won't fail. He won't fail. He won't fail. And Christ is my firm foundation. Christ. Amen. The rock on which I stand when everything around me shaking. Yes, Lord. And I never been more glad that I put my faith in Jesus. Only Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generation. Generation to generation. So I would even now He won't. Today, He this very day, won't. the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. The thief's purpose. But I tell you today, my dear brothers and sisters, my Reigning Light family, the purpose of enemy is defeated. He is a loser. Amen. Bigo siya sa buhay mo ngayon. Because Christ's purpose is to give you life abundantly. To give you life and life in abundance. For you to have a rich and satisfying life. The purpose of Christ prevailed in your life. Just receive in your spirit. Father, thank you for your goodness. Thank you, God, for your powerful presence in the midst of us. And thank you, Jesus, for your word. Thank you, God. Lord, we receive in our spirit, Lord. And Lord, baguhin mo ang isip namin. Wala nang bakas ng nakaraan, wala nang bakas ng sanlibutan, wala na pong bakas ng aming pagkakamali. Wala nang bakas ng kahirapan. Wala nang bakas ng aming mga ninuno, ng aming mga magulang, Panginoon. Lord, hindi namin sila dinidishonor, hindi namin sila dinidisregard, pero mas makapangyarihan ang dugo mo kaysa sa dugo ng aming mga ninuno. Lord, sapagkat ang dugo mo, Panginoon, siya po yung nagdulot sa amin ng pagbabago. Nagdulot sa amin na ginawa kaming bagong tao, bagong identity ng bagong authority. Pwede bang pakilagay mo sa iyong ulo ang iyong kanang kamay habang ang iyong kaliwang kamay nakataas? And begin to lay your hands and begin to pray. Lord,
baguhin mo po ang aking isipan. Simula ngayon, Lord, hindi problema ang aking iisipin. Lord, ang iisipin ko yung iyong salita. Sapagkat sa iyong salita, yan ang katotohanan. Sa iyong salita, Lord, kapag mineditate namin, magiging prosperous kami at magiging successful. Lord, wag po naming pabayaang mali ang aming iniisip. Sapagkat ang problema, hindi po iniisip. Hindi pinagbubulayan ng problem. Hindi pinagbubulayan ng situation, Lord. Simula ngayong araw na ito, Lord, pagbubulayan ko gabi at araw ang iyong banal na salita upang maingat ko itong magawa, upang nang sa ganon ako ay managana at magtagumpay. Lord, salamat po sa aking narinig na salita ngayon. Ina-applyan ko ng dugo ni Jesus. Tinatanggal ko anumang sumpa ng kahirapan, sumpa ng kalungkutan, sumpa ng kabiguan, at Lord, pinapalitan namin ng katagumpayan. Pinapalitan namin ng pagpapala. Salamat po ng marami, Panginoon, at mamumuhay kami sang-ayon sa disenyo mo, sa pagkakagawa mo sa amin. Lord, tinatanggap din namin ang aming resibo na kami po, Panginoon, bibigyan mo ng kasaganaan at lalo't higit bibigyan mo ng kapanatagan sa aming buhay. Lord, yung rich and satisfying life, nire-receive namin ito in our spirit. Lord, salamat po ng marami. Sa pangalan po ni Jesus, amen and amen.